Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Magandang araw po sa inyo. Tawagin niyo po ako sa pangalang Lina at itong karanasang ito ay nangyari sa lugar namin sa Capiz way back 1988. At ang araw na ito ay undas. Hindi ko lubos akalain na magkakaroon ako ng karanasan sa kababalagan kasi nung time na to ay wala akong paniniwala pagdating sa bagay na ito. Dumating itong araw ng undas at maaga pa lang ay abala na sa pagluluto ng mga kakanin si Lola at Nanay. Si Tatay naman ay tumungo na sa sementeryo para linisin ang nicho ni Lolo. Hanggang si inutusan ako ni Nanay na bumili ng iba pang sangkap sa kabilang baryo kasi meron pong talipapa doon. Hindi naman ako nag-aksaya pa ng oras. Agad akong tumungo doon. At sabi ko naman, para mas mapabilis ang aking pagdating doon, ay dadaan ako sa isang shortcut na madalas din naming dinadaanan kapag pupunta kami sa Karatig Baryo. Hindi pa man ako nangangalahati ay nakasalubong ko itong buntis na kabaryo namin. Sa tingin ko ay galing din po ito sa Karatig Baryo. Gumiti ito sa akin at nagtanong naman ako sa kanya kung saan siya galing. Magandang araw po ate. Galing po ba kayo sa talipapa? Open po ba sila doon? Tanong ko sa kanya kasi meron siyang dalang mga sangkap din sa pagluluto. At tawagin natin siya sa pangalang Ate Brenda. Oo, sagot niya habang nakangiti. Tumango naman ako sa kanya at nagpasalamat. At pagkalampas ko naman kay Ate Brenda ay nakita ko naman itong isang matanda na sa tingin ko ay nasa 80 patas ang kanyang edad. At sa maniwala po kayo o hindi, nakita ko po siyang nakatubad sa bahagi ng medyo tago. Bali sa talahiban po ito banda at nakatingin po ito kay Ate Brenda. At nung nagtama ang aming paningin, ay agad po itong tumayo ng matuwin. Pero inisip ko naman na baka nagbabawas lamang ito sa bahagi na yon. Subalit, napagtanto ko, hindi naman ito nakahubad. Bali nakatuwad lamang ito at sigurado akong merong dahilan. Makalipas ang ilang sandali, ay tumingin po ito ng masama sa akin na para bang hinuhusgahan niya ako at meron akong ginawang mali sa kanya. Nagkibit balikat na lamang ako na para bang wala akong nakita. Subalit, nakangiti na ako nung nakalampas sa kanya. Nagpatuloy naman ako sa paglalakan. Palingon-lingon ako sa likod at nakita ko na wala namang sumusunod sa akin. At bago pa man ako makarating sa Karatig Baryo ay nakarinig ako ng isang huni. Huni na talagang bago lang sa aking pandinig na para bang gawa ng isang ibon. At kung tawagin ng iba ay isang tiktik. Nang makarating na ako sa isang talipapa ay agad akong bumili ng mga sangkap na kailangan namin sa bahay. At pagkatapos ng ilang minuto ay agad na po akong bumalik sa baryo namin. Doon ako ulit dumaan sa shortcut para mas mapabilis ang pagbalik ko sa aming baryo. Nung nangangalahati na nga ako ay narinig ko ulit ang tunog ng isang tiktik. At dito po unti-unting sumama ang aking pakaramdam. Biglaan po ito na para bang merong rason kung bakit ako nagkakaganito. Napahawak naman ako sa aking bato kasi parang hindi ko maintindihan ang nangyayari. Makalipas naman ng ilang sandali ay narinig ko na para bang may tumatakbo sa likod ko. Kaya naman agad pa akong lumingon. At sa maniwala kayo o hindi,
ito po yung matandang nakita kong nakatuwad nung papunta pa lamang ako sa Karatig Baryo. Pero sa mga sandaling ito ay medyo iba na ang kanyang aura. Parang hindi na po siyang una kong nakita kasi parang may nag-iba sa kanyang itsura. Tumakbo na ako kasi sigurado ako na meron po siyang gagawin sa akin na hindi maganda. Kasi para bang dudumugin niya ako. Mabuti na lang at nakarating naman ako sa bukana at meron namang mga nakikita sa akin. Sabi ng isang matandang kabaryo namin, "Inday, anong nangyari sa iyo? Meron ka bang problema?" Kasi makikita doon sa mukha ko ang matinding kaba. Meron pong humahabol sa akin, isang matanda. Parang baliw ata yun. Sagot ko naman sa kanya at ang isang mama ay tumingin sa aking pinanggalingan. "Sinong matanda? Taga saan?" Tanong pa niya at sabi ko, "Hindi ko alam kasi hindi naman pamilyar sa akin." "Sige na, umuwi ka na sa inyo, Inday," sabi ng isang mama at agad naman po akong umuwi sa bahay. Pagkarating ko naman ay nagtanong si Lola kung bakit ako natagalan. Dito ko na po kinuwento mga naranasan ko sa gubat na yon at sabi naman sa akin ni nanay, ilarawan ang itsura ng matanda at ginawa ko naman. Subalit, kahit anong paglalarawan ko ay hindi po talaga pamilyar sa mga ito. Kaya naman nakapagtataka at nakakapanibagong karanasang ito. Sabi naman ni nanay, hayaan na lang daw kasi baka baliw nga iyon. So yun nga, sinubukan ko namang kalimutan subalit hindi talaga mawala sa aking isipan. At bandang 9:00 ng umaga, habang ako ay merong ginagawa sa likod ng bahay, ay narinig ko na para bang may nagpapanik sa labas ng aming bakod. Si Lola ay narinig ko namang nagtanong kung ano ang problema at ako naman ay dali-daling tumungo sa may salas at tumungaw ako sa bintana. Nakita ko naman si Ate Brenda na binubuhat ng ilang kalalakihan at para bang merong nangyayari sa kanya. "Anong nangyari sa kanya, La?" tanong ko. "Dadalhin daw sa bahay pagamutan. Sumasakit daw ang tiyan." Sagot naman niya at agad naman po akong napailing at malakas ang kutob ko na merong koneksyon ng matanda sa gubat sa nangyari sa kanya. Makalipas naman ng ilang oras ay bumalik din naman sa baryo sina Ate Brenda. Dito na po siya kinausap ni Lola at tinanong kung ano ang nangyari sa kanya. Kasi sa tapat sila na bakod dumaan. Tinawag niya ito. "Brenda, anong nangyari sa iyo? Ba't ka dinala sa bahay pagamutan?" Tanong ni Lola. "Sumakit yung tiyan ko kaninang umaga. Sobrang sakit. Kaya hindi ko nakayanan." Sagot naman po ni ate. "Anong sabi ng mga sumuri?" Tanong pa ni Lola. "Wala naman daw. Normal naman daw ang lahat. At ang nakapagtataka ay nawala din naman yung pananakit nung nakalayo na kami dito sa baryo." Sagot naman ni Ate Brenda. "Mukhang hindi na yata tama yan. Subukan mo magpatingin sa albularyo." Sagot pa ni Lola. "Yan din pong sabi sa akin ng isang alay doon sa bahay pagamutan. Kasi nakaranas din daw siya ng ganito. Sabi nga niya, baka daw inaaswa ako." Sagot pa ni Ate Brenda. Baka yung matanda sa gubat. Baka sinusundan ka at nakita siya ni Inday doon." Sagot naman ni Lola sa kanya. "Sino pong matanda?" Tanong naman ni ate, sabay tingin sa akin. "Ay oo nga pala, hindi mo pa pala alam." Sagot pa ni Lola at dito na po kinuwento ang lahat sa kanya. Dito na rin po naniwala si ate na meron ngang intensyon ng matanda sa kanya at nagsabi pa nga ito na baka isa itong gabunan. Kasi balak pa akong atakihin nung pabalik na ako kahit tarik ang araw. Umuwi naman si Ate Brenda at nagsabi na magbibihis lang daw ito at saka tutungo sa isang albularyo. At pagsapit ng gabi,
Bandang alas 8 ay pumasok na ako sa aking kwarto para magpahinga. At hindi naman namin akalain na kami yung gagambalain. Bandang alas 9 ng gabi ay nakarinig kaming lahat ng tiktik. Pinunta naman kami ni tatay sa kwarto para sabihan na lumabas sa may salas. Lumabas naman kami at nakiramdam. Ilang ulit po naming narinig ang tiktik at dito na po nagparinig si Lola sa kanya na hindi kami takot. Subalit sa tuwing magpaparinig si Lola ay tumutugon siya sa pamamagitan ng pagtunog at konting kalabog sa bubong ng aming bahay na para bang hindi siya takot sa amin. Makalipas ang mahigit kalahating oras ay dito na po lumabas ng bahay si tatay at inikot ang buong bakuran. Hinanap niyang nabubulabog sa amin subalit hindi niya makita. "Hindi kami takot sa iyo," pasigaw na sabi ni tatay. "Magpakita kung matapang ka," pasigaw na sabi naman ni Lola. Subalit hanggang pagpaparamdam lang po siya sa mga sandaling ito, hindi siya nagpakita. Maya-maya lang ay nagsilabasan ng mga kapitbahay namin kasi nadidinig nila yung sigaw namin. Nababahala daw ang mga ito at dito na po nila inikot ang buong bakuran. At kahit yung labas ng bakuran ay tinignan ng mga ito nang sa ganun ay masigurado kung meron nga ba. Subalit wala po silang makitang anumang kakaiba at magmula po nung dumating yung mga kapitbahay namin ay nahintong pagtunog ng isang tiktik na para bang alam din niya na marami ang hahanap sa kanya. Bandang alas 11 ng gabi ay dito namin nalaman na sina Ate Brenda ay gising din sa mga sandaling ito. Meron kasing nagsabi sa amin na ayon sa kanya, binubulabog din sila sa mga sandaling yon. Kaya naman nagsabi si tatay na puntahan daw namin sila para tulungan. Hindi naman po kami nagdalawang isip kasi nawala ang aming antok. At nang makarating kami sa kanilang bahay, ay meron din kaming nakitang ilang kabaryo namin doon. Ako naman ang unang tinawag ni Ate Brenda at sa maniwala kayo hindi, meron po siyang sinabi sa akin na talagang merong kinalaman sa matandang nakita ko sa gubat. "Day, nakita ko talaga siya sa aking panaginip. Inihimas-himas doon niyang aking tiyan at nakaramdam ako ng sobrang sakit," sabi ni Ate Brenda. "Yung matanda, ate, sigurado ka?" Tanong ko naman sa kanya at nakikinig lamang lahat sa amin. At sabi daw ng albularyo kina Ate Brenda, isang gabunan ang nabubulabog sa kanya. Sinabi rin daw ng albularyo na ang matandang nakita ko sa gubat at ang umaaswang sa kanya ay iisa lamang at gabunan pa daw ito. Ito ay isang lahi ng aswang na talagang malakas, isa sa pinaka-kinakatakutan. Kahit daw may araw ay kaya kanilang atakihin, wala po silang takot. Kahit marami na po kami sa bahay nila Ate Brenda, ay wala pa rin siyang takot na magparamdam sa amin. Inikot ulit nila tatay yung buong bakuran, pero hindi talaga nila makita. Bandang alas 2 ng madaling araw, ay dito na unti-unting sumakit ang tiyan ni Ate Brenda. At yung isang kabaryo namin, Sir Chris, ay merong nakitang itim na ibon sa ibabaw ng bubong. Namumula daw mga mata at sa tingin niya, ito ang umaaswang kay Ate Brenda. Subalit sabi ng isang matanda na kasama namin, hindi nag-iibangan yung mga gabunan. At agad naman nilang pinalayas ang ibon na iyon. Sabi naman ng isa pa naming kabaryo, baka yung ibon na ito ay isang tiktik lamang. Tinitiktikan kami sa bahay para malaman niya kung ano yung nangyayari. Kumbaga, ito ang kanyang mata at tenga. Nakiramdam kami hanggang sa sumikat ang araw kasi gusto naming makasigurado at hindi alintanang antok sa amin, Sir Chris, nang dahil sa takot naming nararamdaman at pagkabahala. Kinaumagahan ay nagsitatingan pang ilang kabaryo namin sa bahay nila Ate Brenda kasi nababahalad din daw mga ito. Hanggang sa may nagsabi na ilarawan ko daw nakita kong matanda at sa lahat po ng nandoon, isang nagsabi na pamilyar sa kanyang matandang ito. Ito po yung kabaryo namin na isang bulante at ayon sa kanya
madalas niyang nakikitang matanda sa baryo ng kanyang kumpare. At ang kumpare niyang ito ay kasakasama niya sa araw-araw at palagi rin daw siyang tumutungo sa bahay ng kumpare niyang ito. At itong matandang tinutukoy namin ay talagang bantog daw doon sa baryo na iyon. Kahit ang kanyang kumpare ay nagsasabi na ito yung mga kwento noon pa man. Kaya naman kinilabutan kami. Sabi naman ni Ate Brenda, pag maulit pang karanasang ito o may mangyaring hindi maganda, sama-sama kaming lahat na tutungo sa baryo na iyon para lusubin ang matandang gabunan na nambubulabog sa amin. Ayon din sa mga kwento doon, may lahing ang gabunan na matandang iyon. At kinumpirma ito ng kabari namin. Ang ipinagtataka lang talaga namin, paano niya natuntun si Ate Brenda sa baryo. Pero may nakapagsabi na baka nakita niya ito sa bayan at sinundan lamang niya doon sa amin. Matapos ang mga pangyayaring ito ay naging alerto po kami sa baryo. May mga nagpupuyat, subalit nagpapasalamat kami kasi hindi na muli siyang nambulabo. Kasi kung inulit niya, isang baryo ang lulusob sa kanya sa karatig bayan. Hanggang dito na lang pong kwento. Maraming salamat po sa binigay niyong oras sa kwento. Mag-iingat po kayo palagi, Sir Chris. More power.